Dear Pinoy Confessions. Totoo nga siguro na minsan may makikilala tayong malayo sa hinahanap natin pero siya pala ang kailangan natin. I'm Shirley, 25 taong gulang. May ex ako na iniwan ako dahil may bago na siya. Sobrang nasiya ang mental health ko noon. Akala ko hindi ko kakayanin, kaya umabot ako sa point na gusto kong gumanti. After a few months, may nakilala ako sa Facebook. Unang tingin pa lang, alam kong hindi ko siya type, pero pinatulan ko na rin out of boredom. Nasa Manila siya nagtatrabaho as an engineer. Ako naman sa province namin sa Cebu kung saan doon din family niya. Hanggang sa nanligaw siya at sinagot ko. Honestly, para lang magselos ex ko which is panakip butas lang talaga. Sa mga unang buwan, halos hindi ko siya nire-replyan. Hindi rin kasi ako naniniwala sa LDR, pero naging stay consistent pa rin siya na nagme-message sa akin at tumatawag. Habang tumatagal, ramdam ko pa rin na wala nang makakapantay sa ex ko. Lagi ko pa nga siyang nababanggit sa bagong boyfriend ko at kinukumpara ko sila. Pero lagi lang niyang sinasabi, pasensya na, malayo ako. Hindi ko man lang maipakita sa iyo yung love ko ng personal. Hanggang sa napagpasyahan kong makipag-break, sabi ko, wala namang patutunguhan at unfair sa kanya. Pero nung hiwalay na kami, parang may kulang. Nalungkot ako. Nasanay na kasi akong kausap siya araw-araw. Mabait siya, masipag, tahimik, trabaho-bahay lang. Kaya nung bigla akong pinadalhan ng flowers and chocolates sa workplace ko, from him, nagulat ako. Ilang araw lang, bumisita siya sa mismong trabaho ko. Kakalapag lang daw niya ng eroplano galing Manila. Pero dumiretso agad sa akin. Sabi pa niya, dito sa Cebu na lang daw siya mag-work para mas madalas kaming magkita. After a few days, ipinakilala niya ako sa buong angkan nila. Napaisip talaga ako, paano nangyari to? Yung akala kong Amy lang, naging totoo na. Sinabi niya rin sa akin na umiiyak pala siya dati tuwing binabanggit ko yung ex ko. Lalo na nung nag-break kami, halos mabaliw daw siya sa lungkot. Dumating ang Valentine's Day. Akala ko hindi siya makakapunta dahil malayo pa rin ang bagong work niya. Pero nagulat ako nang sunduin niya ako ng gabi. May dala pang regalo. Nalaman ko na halos hindi pa pala siya kumakain at sobrang haba ng biyahe. Pero pinilit niyang makarating basta lang makasama ako. At oo, minsan tinest ko siya gamit dummy account. Pero hindi niya pinansin. Natawa pa ako kasi nung binibiro ko siya tungkol sa mga babae sa Facebook, kinuha niya phone ko at sinave ang account niya para ma-monitor ko daw siya. Ayun, nabuko niya rin ako na ako pala yung dummy account na nangungulit sa kanya. Hanggang sa hindi ko na namalayan, tumagal na kami. At habang tumatagal, unti-unti kong naramdaman, nasa kanya na pala ang buong atensyon ko. Mahal ko na pala talaga siya. Matagal na pala akong malaya sa nakaraan. Hindi ko lang agad napansin. Malayo man siya sa ideal guy ko. Pero siya na pala ang taong mas totoo, mas tapat, at mas para sa akin. Minsan, yung hindi mo hinahanap, siya pala ang the one.